So hello mga kapatid, nandito na naman tayo, magbabalik na naman tayo sa ating pagpatuloy sa pagpapaunawa sa lahat sa ating banal na kasulatan na ipinagawa ng ating Panginoon Diyos sa mga apostol niya. So mga kapatid, ano ba yung tatalakayin natin ngayon? Ito po yung parte sa mga kasalanan ng napakarumi ang kasalanan, pero ang sabi ng Panginoon, wala akong pakialam kung mabaho ka man o maalat o ano ka man, maputik ka dyan o sakim ang iyong mga ginagawang at nakakasuka ang iyong mga ginagawa sa mundo. Pero ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastanganan sa Diyos ay mapapatawad, ngunit ang paglapastanganan sa banal na espiritu ay wala talaga, hindi mapapatawad ang banal na espiritu. So mga kapatid, ito po yung ating tatalakayin. Ito po yung kasalanan na ginagawa mo sa Panginoon. Kung nagkakasala ka sa Panginoong Diyos, papatawarin ka ng Panginoon kahit anong kasala yan. Pero pag nagkasala ka sa banal na espiritu, di ka papatawarin sa iyong ginagawang kasalanan, sapagkat ang banal na espiritu ay guide ng iyong buhay kung saan ang magandang buhay. So ito tatalakayin na natin mga kapatid, hindi na po natin patatagalin ito para po natin malaman kung saan pong verse to. So yan mga kapatid, yan po ang ating tatalakayin ngayon. So basahin po natin dyan dito. Basahin po natin dito sa 12 to 31, no? Ilagay lang natin 31, lagay natin 30. 12 to 31. 30. Ayan, 30. So basahin natin mga kapatid, no? Let's go mga kapatid. Wait lang mga kapatid, loading pa tayo. So naglo-loading pa siya, kaya antayin muna natin siya. So kailangan muna natin siyang i-loading para po natin Ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay So ulitin natin mga kapatid, 12 to 31. 12 to 31. To 30. Yun. So mga kapatid, let's go, basahin natin. Ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. O yun mga kapatid, no, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, sapagkat kung ikay lapastanganan sa Panginoong Diyos, ay mapapatawad ka pa niya. Papatawarin ka pa ng Diyos. Pero dito na sa banal na espiritu. Ngunit ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Yon mga kapatid, yon yung ibig kong sabihin sa inyo. Ang banal na espiritu, saan ba yan natin makikita? Nandito po sa atin yan, yung banal na espiritu. Yung ating banal na espiritu at ang ating katawan, at siya ang banal na espiritu. Yung espiritu natin at ang banal na espiritu, dalawa, tatlo po yan, no? Tatlo po yan. Kaluluwa at espiritu, at ikatlo ang banal na espiritu. Siya po ang may-ari ng ating katawan, wala na pong iba. Pag gumawa tayo ng ayaw sinunod natin ang kanyang sinabi, hindi po talaga tayo nang patatawarin habang buhay sa ating mga kasalanan. Kaya malulong tayo sa kasamaan pag yan ang ating kinakalaban. So patuloy natin mga. Sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. So, yun mga kapatid, no? Sapagkat ang ating Panginoong Diyos talaga ay mapatawarin sa ating mga kasalanan. So patuloy natin. Ngunit ang sino mang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. So, yun, maliwanag mga kapatid.
Wala talagang kapatawaran ang banal na espiritu pag tayo nagkakasala sa Kanya. So ano bang ibig sabihin ng ating kasalanan dito? So dito po tayo sa 10 utos. Puntahan po natin yung 10 utos na yan. Ano ba ang sinasabi ng 10 utos? Dito mga kapatid, no? Basahin po natin yung 10 utos. Yan yung 10 utos mga kapatid. Ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ibinigay mo ang Diyos, ibinigay mo, ibigin mo ang Diyos lalo at sa higit pa. 2 utos, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. 3 utos, pagilin mo ang araw ng sabat. 4 na utos, galangin mo ang iyong ama at ina, no? 5 utos, huwag kang papatay. 6 na utos, huwag kang apid sa hindi mo asawa. 7 na utos, huwag kang magnakaw. 8, huwag kang magbibigtang ng huwag kang magsisinungaling. So 9, huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari. 10, huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. So yun po yung kanyang 10 utos, no, dito. Pero kung nakita natin sa atin mga kapatid, wala na po talagang 10 utos sa atin. Bakit? Lahat ng ating kasalanan, ulo pababa na eh. Ano po yung kasalanan natin? Bakit lahat ng ating parte ng katawan ay makasalanan? So ito po yung tanong ko sa inyo. Ito po yung sasagot nyo ba yung mga tanong na yan? Ang tanong po dyan, lahat ng utos ay hindi 10, kung di higit 100 utos. Bakit marami? So sasagutin ko po yung mga kapatid. Ulo, mata, ilong, bibig, talinga, tenga, no? Puso, no? Isipan, kamay, at paa, at lahat ng parte ng katawan mo, kung ano man yung gagalaw dyan, yun po ay kasalanan, no? Yun po ang lahat ng buong ating katawan ay nagkakasala. Yun po ay hindi 10 utos sa atin. Ito po ay 10 utos doon sa taga-Israel at Jerusalem. Kaya po sila binigyan ng 10 utos. Pero tayo, lahat tayo sa mundo, hindi po 10 utos lamang, kundi buong katawan natin ay may utos. Pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Napakahirap, no? Ang ating tinalakay ngayon sa utos na yan. Iba't ibang uri ang utos, marami. Pangalunya, pagnanasa, kumuha ka pa ng babae na may asawa, at gumamit ka pa ng babaeng bayaran, at gumamit ka pa ng iba't ibang mga drugs, kahit bawal sa Panginoon yan. Pangatlo, pang-anim, basta marami mga parte ng ating katawan, lahat ng dito sa mundo ay ayaw yan sa Diyos. Yan po ay pinagbabawal sa Diyos. Kaya po hindi po natin malaman bakit 10 utos na nakalagay. Dati po yun sa Israelita. Yun po ang 10 utos ng Israelita, na kanila po yan nakalaan, hindi po yan sa atin, mga kapatid.
So ang ating po mga kapatid, buo po ang ating katawan dito nagnanasa. Buo pong katawan natin nagkakasala dito. Ulo papuntang paa. Ang ating katawan nagkasala. Bakit po ba? Tayo dito sa mundo, dito sa Pilipinas, ang ating mga sariling pang-iisip at lahat ng ating pangatawan ay tago. Pero dumating yung mga babaeng nakikita mo na mga ganyan. Hindi ko na-explain kasi masama na-explain. Magnanasa tayo niyan mga ganyan, no? So atin na lang, dirty minded na lang natin yan. Ay tabi na natin yung mga uring pag-iisip na yan, no? So mga kapatid, hanggang dito na lang po ang ating pagbibigay, papaliwanag at pagpapibigay paunawa sa lahat. Mga kapatid, salamat sa inyo sa pagpapanood at ito po ay para sa lahat. So God bless sa inyo lahat at ingat kayo palagi sa lahat ng inyong ginagawa sa araw-araw. At naway pagpalain kayo ng Diyos sa tingatan at tilayo sa kapahamakan at sa kalimutan ni Satanas. God bless to all, ingat kayo palagi.